Ito po yung ano, yung libingan ng mga sundalo noon ng World War II, tsaka yun naman po yung member ng SAP 44 na nabaril doon sa Mindanao. Ito yung sa SAP 44 na baril sa Mindanao. Isa sa sundalo, isa sa mga bayan natin sundalo. Dito sa Sagada Pottery, ako si Sigrid, isang manggagawa dito. This workshop was set up in 2000 by Archie Stapleton. He is a son of a missionary who grew up here in the 1960s. He saw the potential of the local. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed. So let me show it. So yun guys, good morning, good morning. It's 4 a.m. po. Ngayong umaga, it's December 24 po. Noche Buena na natin mamaya. So, ito daw po ang pinaka-the best na oras sa pag-akyat po sa Marlboro Hill. Kasi makikita po natin ang sunrise at ang sea of clouds. So, ayun po ang day 2 itinerary natin. Plus, mamaya po pupuntahan din natin ang hanging coffin, yung mga nakahang na kabaong. Isa rin po yun isa sa pinaka-tourist spot dito sa Sagada. So, samahan nyo kami guys. Sobrang sakit ng mga katawan namin, binte. Kakayanin natin ang pag-akyat sa Marlboro Hill. Let's go! So ayun guys, nandito na tayo sa baba ng Marlboro Hill. Dito yung pinaka-stopping point muna natin para assist ng tour guide. So sobrang daming tao guys na aakyat dito sa Marlboro Hill para tunghayan ang pag-angat ng sunrise at ang mga sea of clouds dito sa Marlboro Hill. Samahan nyo kami sa day 2 itinerary namin dito sa Sagada. So, guys, meron akong tungkod guys. Oh. Kasi parang maputik daw dun guys at madulas talaga. Swear, kasi dahil po sa hapag daw po yun. So ayun, let's go. Samahan nyo kami guys. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. Ilang oras na lakaran to, te? 1 hour. Napakyat ng bundok, guys. Kaya kailangan dito may dala kang mga flashlight yan. Tapos tungkod. Dapat pala dala mo yung ano mo dito. Tingin ka sa daan. 1 hour na lakaran ng bundok. Paakyat. Si Papa dalawa yung flashlight yung nasa ulo Pero mas madali dito. Oo. Mahaba lang talaga, madulas. Lang. Maputik lang kasi basa gawa ng mga ng hamog. Ang mahirap lang naman daw yun nandun sa dinaanan natin. Ito hindi na Yung daw. madulas daw kasi yun, tas paahon. Umaatras ka. Pero daw ito hindi na. Hindi nakinig ka. Exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the So ayun guys, nandito na tayo sa Marlboro Hill. Isang oras din ang nilakbay natin paakyat dito sa Marlboro Hill. So tunghayan natin ang sunrise at ang mga sea of clouds dito sa Marlboro Hill. So pupunta muna tayo sa second hill para pumwesto. Kasi sobrang daming tao dito ngayon guys. So samahan nyo kami, let's go! They strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'm baking. So ayun guys, nandito tayo sa spot ng Sea of Clouds. Kaso hindi natin makikita ang Sea of Clouds dahil sa makapalang nasa taas ang pag ngayon guys. So ang ganda ng spot natin dito guys. Abangan na lang natin ang pag-angat ng araw. Ayan. You can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. 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 We stayed out
pababa na kami dito sa Marlboro Hill. Tapos hindi namin natunghayan ng Sea of Clouds, saka po ang sunrise kasi sobrang pag dahil December na sa lamig. Kaya hindi natin natunghayan dahil 6:30 lang talaga ang call time namin pababa. Sumobra na kami sa oras. So, at least nakatungtong kami dito sa Marlboro Hill. Sobrang solid guys. Para rin siya sumaging cave na napuntahan namin kahapon. So yun guys, tapos na natin puntahan ang Marlboro Hill. So hindi natin nakita ang mga Sea of Clouds dahil nga December ngayon, malamig ang panahon dito at mapag. So pupuntahan naman namin ngayon ang Hanging Coffin, yung mga nakahang na mga kabaong, tapos yung sikat na simbahan dito sa Sagada. Samahan nyo kami dito sa aming day 2 itinerary dito sa Sagada guys. Let's go! At saka pala, mamamalengke kami ngayon guys. Bibili kami ng pang simpleng Noche Buena namin dahil dito kami magno-Noche Buena sa Sagada. Let's go! It's easy being with you. Sacred simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casual. Hi guys! Nandito na tayo ngayon sa Church of the Mission of St. Mary the Virgin dito sa Sagada. Ito yung one of the best church dito sa Sagada. Ito yung isa sa tourist spot dito sa Sagada guys. Nandito rin tayo para magpasalamat kay Papa Jesus sa safe na pagpunta namin dito sa Sagada. At papasalamat din tayo para bukas sa kanyang kaarawan. Ayun guys, nandito tayo. Samahan nyo kami dahil ang next destination namin ng Hanging Coffin dito sa Sagada. Casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with a little hope you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. So ayun guys, nandito na tayo sa Hanging Coffin. So ang magiging tour guide natin is si Kuya Lindon. Ayan, hi po. Hi po. Ano pong may kita doon kuya? Sa ano? Cemetery, tsaka hanging coffins, at tsaka yung mga, at tsaka po yung Eco Valley po talaga. Ikaw ba? Apa. So ayun guys, ayun po yung makikita natin, yung Hanging Coffin, yung cemetery, saka yung pinaka-Eco Valley dito sa Sagada. So samahan nyo kami guys sa adventure na to. Day 2 sa Sagada. Let's go! Let's go! When I am with you, there's no place I'd rather be. Tawag naman dun, color-wise. November 1, di ba? Sa amin naman dito, pag November 1, ang gamit namin na pagsindi, hindi kandila. It is salang, which means is pine, yung root ng tree, yung madaling sindihan na kahoy. Yun ang pinangsisindi namin tuwing November 1, kaya dito mausok. Kung nakita niyo po yung mga vlog ng mga ibang foreigners na vlog na din nila dito, yun po mausok. And dito po yung daan papuntang Eco Valley. At kung napapansin niyo po lahat ng mga nakaharap doon, dahil doon yung labasan ng araw. Ibig sabihin, Gilid, sa east, no? Sa gilid yung east niya. Saan kayo naharap? Pero alam niyo sa east. Sa east. Eh, saktong-saktong. East mo. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like ito po yung yung libingan ng mga sundalo noon ng World War II, tsaka yun naman po yung member ng SUP 44 na nabaril doon sa Mindanao. Ito isa sa 44 na baril sa Mindanao. Isa sa sundalo, isa sa mga bayan natin sundalo. Ayan. Ayun, January 25, 2015, tama, eksakto. Yung nagkaroon siya ng CPO3. Noel. Locan. Tapos ito yung mga sundalo noong World War II. Ito kuya, no? Apo, yan. Ito.
Sa World War II. Veterans. Ayan. Ayan, veterans. So, ito rin ah. Basta yung mga nandito, mga sundalo to ng World War II. Ayan. Lapit ka, lapit. Story na to. Ay, lapit pa. Okay. So, ganito po yung ano namin. Welcome to Sagada. Ganito po yung pag may nilibing kasi, yan yung tinatanong nyo sa akin kung naka-fetus style. It means is nakasangadil. Sangadil means is death chair. So, yung death chair, sasama rin nila yan sa living. Pero bago pupunta dito yung ililibing, mag-iingay doon sila sa taas para yung matatanda ang mag-iingay. Kahit any sounds to call the spirits na magpapaalam kami, may sasama kami sa inyo. Parang ganun. Okay, then pag may ililibing na naman, yung may grupo ng kalalakihan, hanap sila ng spot para mag-drill. Para maiakyat nila, gagawa ng hagdan, gano'n. Yung kalahati naman na grupo ng lalaki, doon kukunin nila na yung lilibing. At saka nila ilalagay dyan. So bale ang ano namin dito is 24 hours ang panglibing. 24 hours lang yung living. And then pag ikaw marami kang anak, marami kang napangasawa, gano'n. Ang oras ng libing mo ay alaw na. Kapag namang wala kang apo, ganun, wala ka namang anak, alas 10. May oras. Okay na, Anong reason po bakit siya nakahang? para po, yung sa amin kasi yung nature namin is, we believe sa nature na parang, kaya parang sa amin yung naniniwala kami sa nature, yung parang kabunyan sa amin. Sa Catholic si Jesus, di ba? Parang may iba tayong paniniwala. So ito is paniniwala namin. Kaya para mas madali namin siyang madala kay hinahang namin. Nakahang. So ayun na po ba? Any questions? Wala naman po. So, ayun guys, narinig niyo yung konting briefing ni Kuya Lindon dito about sa hanging cafe nila. So, ayun mga nakakalibing dyan is yung mga ninuno talaga nila. Tapos kaya pala nakahangin para paniniwala nila para Yun yung mabilis paniniwala nila. para mabilis mabilis siyang makyat. Oo, ayan. 2010 yung huling nilibing. Yun pa pala guys, 2010 yung last na may inilibing dyan sa hanging cafe. Na nakahang, Oo, nakasabit. Thank you Kuya Lindon. Thank you po. Ang mga ginagawa niya na nakahangin na yan, yung ba yung mga matataas ang posisyon sa mga ninuno nila? Mga matataas. Parang matataas yung posisyon nila. Parang privilege ng matataas ng parang kaya nililibing sila ng alauna kasi sila yung parang matataas na estado nila sa community. Kasi marami silang May maraming pamilya. Okay na? Okay. Yun guys. Okay? Let's go. Let's go. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Sagada Pottery kung saan gagawa dito ng yung clay mold na paggawa ng paso. So ito yung kids itinerary ni Kuya Travis sa Kanirit. So mamaya ilalagay na lang po namin sa screen yung history na meron po nakalagay dito sa Sagada Pottery. So samahan nyo kami sa loob guys, let's go! Dito sa Sagada Pottery, ako si Sigrid, isang manggagawa dito. This workshop was set up in 2000 by Archie Stapleton. He is a son of a missionary who grew up here in the 1960s. He saw the potential of the local clay and the local soil for pottery. That's why I set this up as an alternative livelihood for the community. Pottery has three kinds. Merong earthenware, which is low-fired, yung paso-paso, lutuan na ginagawa sa bigan. Stoneware and porcelain are high-fired. We specialize in stoneware. Niluluto ng 2,350 degrees. Around Sagada, kunin namin yung clay. Itest sa temperature na yun. If it's good, we get it in bulk, soak it in water, salain namin until it goes through 40 mesh. Pag lumabas sa 40 mesh is very watery, kailangan i-drip dry. Ng 3 to 4 months, we age it for at least 3 weeks. Ganito ang itsura niya. Hindi po namin pupulutin doon at pwede na dito. Kailangan i-test at i-proseso kasi hindi lahat ng lupa ay clay. Hindi lahat ng clay ay pwede. I'll show you the making of the pot with a demo fee of 400 for the group. Tapos kung may mag-try, 100 per head. Okay po.
First, I have to center the I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof.